Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Kitty Duterte. Ito ho yung bunsong anak ho ni Digong. At itong si itong nawawalang senador. Nangyari dito. Okay. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, palaisipan talaga sa akin yung, kasi bago ho nangyari ito, ang dami ho nila sa Hong Kong. Halos lahat ho yata ng miyembro ng ini-endorse ho ni Digong bilang senador sa kanyang senatorial candidate. Yung mga tatakbuhong senador ngayon sa Mayo 2025. Halos lahat ho nandun. Nagtataka lang ako, ang sabi nila, alam na raw talaga nila na may warrant of arrest si Digong. Nagtataka lang ako, bakit hindi sila nagsisabay pa uwi? Bakit may mga nagpaiwan? Bakit kaya? Ano yun? Ayaw nyong maipit? Ayaw nyong madamay? Gusto nyo hayaan? At kasi pag nagpigil kayo, pag pinigilan nyo, gumit na kayo, eh po pwede kayong makakasuhan. Oh. Pwede silang makakasuhan eh. Obstruction of justice. Kasi ang dami nyo dun. Tapos, ito pa si Senador Bato de la Rosa, na kung saan kahit saang programa, pag tinatanong gano'n siya kaloyal kay Digong, eh lagi niyang sinasabi, handa siyang makipagpatayan, mamatay, handa siyang ilahan ng buhay niya kay Tatay Digong niya. Pero nangyari, magmula nang inaresto hanggang lumipad na yung eroplano, hanggang sa nakarating na ho sa Netherlands, hindi ho siya nagpapakita. Alam niyo mga kababayan, alam niyo ba na si Kitty Duterte may pinuso sa kanyang social media account? Basahin mo natin ha. Ayun na, basahin natin. Pinakamasakit sa lahat, yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi. Sino kaya ito? Hindi ko naman sinasabing Bato, ikaw to ha. Pero ang nakakapagtaka kasi, bigla kang nawala eh. Anong nangyari? Kumbaga sa Last Supper eh. Alam mo yun, parang ang dating eh si Judas. Eh biglang umalis parang... At, according sa mga media, mga kababayan, hindi ko talaga makontak si Digong. Wala, hindi makakontak. Hanggang natin to ha. Yung report na to. Mag-update na lang daw sila. Oo, hanggang natin. Mula sa Senado, may update naman si Mean Los Baños, kaugnay pa rin po ng sitwasyon naman ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC. Mean. Yes, tama ka, Jiggy. Nandito ako sa Senado nakaantabay. Maghapong tinutunton si Senator Bato de la Rosa pero hanggang sa mga oras na ito walang kumpirmasyon kung nasaan nga ba siya. Wala rin siyang Putik maghapon. Missing in action. Wala. Ano nangyari? Kasi talagang inaasahan doon, ikaw tsaka si Bongo. Eh si Robin, wala naman din yan. Paano na lang yan? Epal na lang din yan. Wala buong maghapon daw. God sa ating mga tawag o text para sana mahinga ng reaksyon kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula pa kaninang umaga, wala tayong tigil sa pagkontak kay Senator Bato de la Rosa. Kadalasan namang mabilis siyang makuha ng interview o pahayag through text o tawag. Pero sa Viber, makikitang huli niya itong chinek noon pang March 9 o Linggo. Nang tawagan natin, Jiggy, cannot be reached na rin ang kanyang linya. Ilang beses din nating kinulit ang kanyang staff pero ayon sa kanyang media officer, walang official statement na ilalabas sa ngayon si Senator Bato. Mag-a-update na lang daw sila Cannot be reached na. Alam niyo mga kababayan, naalala niyo ba yung na husgahan si Senator Bato de la Rosa na traidor?
Naalala nyo? About dito kay dating Senate President Zubiri. Naalala nyo? Na kung saan sabi ni dating Senate President Zubiri, hindi raw siya makapaniwala na kasama ito si Senador Bato de la Rosa na ibinoto siya para mapatalisik sa pwesto bilang Senate President. Dahil ito raw si Senador Bato de la Rosa, kinampanya pa yan, tinaas niya pa raw yung kamay sa 30,000 katao daw doon yata sa lugar ni distrito yata ni dating Senate President Zubiri. Tapos inakap-akap pa raw ni Senador Bato yung asawa niya na para bang ang dating kala mo wala raw ginawang pagtatraidor. Kinausap, nilapitan pa raw ni Senador Bato de la Rosa si dating Senate President Zubiri na ganito ganyan. Ano sabi ni Zubiri? Hindi pa ako handa, bigyan mo ko ng time. Kasi kumbaga, tinraidor mo ko, binoto mo ko na mapatalisik, tapos maghuhugas kamay ka, kakausapin mo ko agad na para bang gusto mo i-entertain agad kita, kausapin agad kita na para bang ang dating di ako nasaktan. Ibig sabihin to si Senador Bato de la Rosa, may record ito ng pagtataksil. Sino kaya itong tinutukoy ni Kitty, no? Duterte, ano? Sino kaya ito? Tuloy natin. Na may development na. Tinanong ko kung nasa loob pa ba ng ating bansa ang senador pero hindi na tayo sinagot. Sa mga nauna nating interview sa senador, sinabi niyang hindi siya magtatago oras na may ilabas na warrant ang ICC laban sa kanya. Sa ngayon, hindi pa makumpirma kung meron na nga dahil kasama hindi magtatago pag walang warrant. Yung kay Digong Pangalan, si Digong Pangalan nga binigyan, nagtago ka na eh. Sarili mo pa. ng mga inireklamo si De La Rosa para sa crimes against humanity sa ICC. Naunang sinabi ni Bato na naniniwala siyang walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa kaya hindi raw pwedeng i-enforce ang anumang warrant mula dito. Sabi pa niya noon, naniniwala siya sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya kikilalanin ang kapangyarihan ng ICC dito sa Pilipinas. Pero nitong Enero, inamin din ni Bato na takot siyang makulong, lalo na kung sa dahig dahil hindi na niya makikita ang kanyang mga apo. Nauna ring sinabi ni De La Rosa na sakaling may lumabas na warrant laban sa kanya ay maglalabas o dapat maglabas ng matibay na stand ang Senado at manatili itong independent. Worst comes to worst, anya, at may warrant na ma-implement laban sa kanya, hihingi daw siya ng suporta sa tao. Jiggy, naalala mo noong 2018 noong nanganib na maaresto si dating Senador Trillanes, dito siya sa Senado nagkubkob at hindi siya napakialaman ng mga otoridad dahil bawal pumasok sa premises ng Senado kapag in session. Pero hindi natin alam kung kasama yan sa plano ni Senator Bato de la Rosa lalo't nakabreak ang Senado, walang sesyon, wala pa ring pahayag mula sa liderato ng Senado kung puprotektahan ba si Senator de la Rosa oras na may ICC warrant na ilabas. Jiggy? Ayan ho, malinaw mga kababayan, si Senador Bato de la Rosa, hindi ho ma-rich. Baka big time na, baka mayaman na. Hindi na ma-rich eh. Kasi nagtataka lang talaga ako mga kababayan, bakit hindi siya nagparamdam? Ayoko naman sabihing nag-traidor si Senador Bato. Ayoko naman sabihing palit ulo. Ayoko naman sabihing kasi nakakapagtaka talaga eh. Hindi natin ini-expect kay Senador Bato de la Rosa na ito ang ipapakita niya eh. Sa dinami-dami niyang ginawang mensahes, sa dinami-dami niyang sinabing kung paano niya ipagtatanggol, itataya ang buhay niya. Hindi natin ini-expect. Ang expect natin dito, kapag si Digong inaresto ng Interpol na may bit-bit ng warrant ng ICC, siya yung unang magwawala, magsisisigaw, iiyak, haharang sa mga pulis, na yung tipong parang mawawala na sa sarili dahil gusto niyang iligtas si Digong, hindi madala sa ibang bansa. Ganun ang ini-expect natin eh. Kasi ang tagal niyang kasama si Digong eh. In-appoint pa siyang PNP chief. Oh. Pero, isipin mo no, hindi nagpakita. O siyempre, pagka lumitaw na yan, kung ano-ano nang papaliwanag, kung ano-ano na excuses ang gagawin, kung anong sasabihin.
At ang tanong, sino ang tinutukoy dito ni Kitty Duterte? Di ba? Sino ang tinutukoy niya rito na pinakamasakit sa lahat yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi? O, tinuturing mong kakampi, ibig sabihin, malapit sa kanya ito. O pwede kaya na yung ginawa ni Senador Bato de la Rosa kay Subiri na parang ang dating daw pagtatraidor? O pwede kayang ginawa niya ngayon ito kay Digong? Kaya siguro baka wala na siya sa warrant. Baka hindi na siya kasama. Grabe ka. Ginawa mo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.